At nasabi niya pa rito 16 na hakbang pa lamang at ito na ang aking hangganan ngunit ang lalaking iyon, paano niya nagagawang umakyat ng ganoon kadali? Kahit nanghihina rito si Ye Jing at bagsak na ang kanyang katawan ay nagpatuloy pa rin ito. At doon ay isa namang malaking pagsabog ng tumama sa kanya ang atake ng malaking kaldero. Nasabi ni Fang Yunyan na ang pangit na babaeng iyon ay nasa huling hininga na at kung hahayaan mo pa ba siyang umakyat. At sinagot siya ni Renshing, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Sagot niya rito, kalokohan. Ito ang aking Hifan Sect Ancestral Temple, paanong hindi ko alam? Tumugon si Renshing na mali ito dahil ang lugar na ito ay ang Human Race Sacred Hall. Dahilan na matigilan rito si Fang Yunyan sa kanyang narinig at hindi niya alam na kung totoo nga ba ang sinabi ni Renshing sa kanya. Ayon pa kay Renshing, ang hagdan ng pangkalangitan na ito ay sumusubok sa mga karaniwang tao, hindi sa mga nagpapatibay ng lakas. Sa pamamagitan ng pag-akyat dito habang nananatiling karaniwang tao, makakapantay ka sa mga Diyos at makakapasok sa banal na bulwagan. Sagot rito ni Fang Yunyan, imposible. Kahit ang mga henyong nagpapatibay ng lakas ay hindi nakakakita sa 18 hakbang na ito ng hagdan ng pangkalangitan, lalo pa ang isang karaniwang tao. Talagang hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi mo. At sinagot siya ni Ye Jing, hindi nagsasalita ng kalokohan si Mr. Ren. Sa sandaling iyon ay pinilit ni Ye Jing na gumapang na lamang at mula sa itaas ay binagsakan naman siya ng isang atake dahilan na maputol pa rito ang kanyang isang binti. At saka sinabi siya, si Ye Jing ay halos hindi nagsanay o nagpatibay ng lakas mula pagkabata. Wala akong pinagkaiba sa isang karaniwang tao, ngunit ngayong araw aakyat ako sa hagdan ng pangkalangitan. Dahil doon ay buong sinalunan naman niya ang napakalaking kaldero at mula sa malayo ay napasigaw rito si Yang Churan sa kalagayan ni Ye Jing. Matapos ang isang bagsak na atake na iyon ay nawala na rin rito ang isa pang binti ni Ye Jing. Tinanong naman siya ni Fang Yunyan na kung sulit ba ito. Hindi ka na magtatagal pa sa buhay sa ganitong kalagayan. Gayunpaman kahit na ganon ay pinipilit pa rin rito ni Ye Jing na gumapang kahit na wala na ang kanyang mga binti. Ayon pa kay Ye Jing, sinabi ni Mr. Ren na mas malakas ako kaysa sa iyo, at sinagot siya ni Fang Yunyan, baliw ka na ba? Ako si Fang Yunyan ay hindi kailanman nakakita ng henyo sa Nantian region na mas malakas pa sa akin. At sa sandaling iyon mula sa itaas ay bumubulosok na naman ang malaking kaldero patungo kay Ye Jing. At doon rin ay natapos ang buhay ni Ye Jing at makikita na lamang rito ang pagtatalsikan ng dugo. Upang na mapasigaw ng malakas rito si Yang Churan sa pangalan ni Ye Jing. At kanyang sinabi kay Renshing na si Ye Jing ay patay na. Sinabi ni Fang Yunyan na kung ito ba ang ibig niyong sabihin na katawan ng karaniwang tao na nakakapantay sa mga Diyos. Nakakatawa ka. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay naglaho at nawasak na at wala ni kititing na natira. At sinagot siya ni Renshing na tumingin ito mula doon. At nang makita ito ni Fang Yunyan ay nagulantang na lamang siya nang unting-unting nabubuo ang kaluluwa ni Ye Jing, at hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nakita, gayon din na rin rito si Yang Churan. Sinabi ni Ye Jing na siya si Ye Jing ay pangit mangmang at may mababang kakayahan mula pa noong siya'y bata pa, mula sa araw na ipinanganak ako ang laging pinagtatawanan at pinapuna. Dati ay labis akong kinakabahan at walang kumpiyansa sa sarili kaya nga hindi man lang ako nang ahas na magsalita. At doon ay dinaanan niya si Fang Yunyan na saka naman ikinagulat niya ito rito nang tumagos ito sa kanya. Kahit kaluluwa na lamang si Ye Jing ay hindi parent. Siya dito pinalagpas dahil isa namang atake ang bumagsak sa kanya. Nasabi ni Fang Yunyan, at ano ngayon kung nabuo muli ang kanyang kaluluwa? At ano ngayon kung mayroon siyang matibay na kalooban? Sa huli ay lubos pa rin siyang wawasakin at sa mga hagdanang ito, ang kaluluwa ay mas marupok kaysa sa pisikal na katawan at mas madaling sirain. Subalit nagkakamali ito dahil nabuo ulit ang kaluluwa ni Ye Jing rito. Sinabi ni Ye Jing, kahit ang aking ama na isang sect leader ay tumangging kilalanin ako at sa halip ay inilagay ako sa menial quarter na parang wala akong halaga sa kanya. Akala ko ay magiging ganito na lamang ang aking buhay na parang daga sa dilim, parang ipis sa sulok, na iniiwan lamang sa menial quarter upang buhayin ang sarili, ngunit dumating ang pagkakataong nakilala ko si Mr. Ren. Sinabi ni Mr. Ren na hindi ako pangit, sinabi niyang ang aking likas na talino ay walang katulad, tinuruan niya akong itaas ang aking noo at huwag lumuhod sa sinuman. At hindi nga rito makapaniwala si Fang Yunyan nang talagang nalampasan siya nito.
Matapos malagpasan si Fang Yunyan ay isang malaking espada naman rito ang lumitaw at tumama kay Ye Jing. Gayunpaman ay nabuo ulit rito ang kanyang katawan, pahabol niya pa ang ibinigay sa akin ni Mr. ay hindi lamang kumpiyansa sa sarili. At sa huling hakbang ay naabot rito ni Ye Jing ang tuktok nito. At kanya rin na sinabi ibinigay niya sa akin ang tunay na muling pagsilang isang bagong buhay mula sa loob hanggang labas. At hindi naman rito makapaniwala si Yang Churan na nakarating talaga sa tuktok si Ye Jing. Mula rito ay nasabi rin ni Fang Yunyan isang katawan ng karaniwang tao na nakakapantay sa mga Diyos. Naiintindihan ko na ngayon, ang nakakapantay sa mga Diyos ay hindi ang katawan ng karaniwang tao kundi ang kanilang diwa ang hindi matitinag na kalooban. At doon ay isang napakalakas na enerhiya ang kumuwala sa katawan niya at nag-breakthrough sa kalagitnaan ng pagsubok. At hindi naman rito makapaniwala si Yang Churan na nag-breakthrough ito sa next realm. Saka sinabi ni Fang Yunyan na kung kaya ni Ye Jing gawin ay magagawa niya rin ito. Sa kanyang paghakbang ay kaagad na tumama sa kanya ang malaking espada dahilan na magdere siya ng dugo rito gayunpaman nagpatuloy pa rin at sa huli ay naabot niya ang tuktok rin ito. At napaisip ngunit ang lalaking ito ay direktang tumulong sa akin sino siya. Wala pa akong naririnig na ganyang kalakas na henyo sa Nantian region. Sa sandaling ito ay nasa harap na silang tatlo at doon ay sinabi ni Ren Xing na pumasok na sila. At mula sa baba ay napatanong si Yang Churan na kung paano naman siya. Sa kanilang pagpasok nito ay bumungad kaagad sa kanila ang tatlong statue ng Supreme God. At ayon kay Ye Jing napakakakaiba ng tatlong statue na ito. Sinabi ni Ren Xing na ang mga bayani ay inililibing sa mga malayong lupain habang ang mga hamak na tao naman ay nananahan sa Sacred Hall, at ang tatlong ito ay walang iba kundi mga halimaw na nagtaksil sa lahing tao. Sinagot siya ni Fang Yunyan na kalokohan, nangangahas kang Suron ang pangalan ng tatlong Supreme God. Nababaliw ka na ba, Supreme God? Tinanong siya ni Ren Xing sino ang nagtalaga sa kanila bilang mga Supreme God. Sagot niya rito ang Sacred Spirit na si Juyuan, si Chang Wumong at ang Sacred Lord Wia. Ang tatlong dakilang ito ay iginagalang ng buong daigdig at namamahala sa large region, kasama na rito ang Nantian region. Ito ay alam ng maraming matataas na antas na mga nagpapatibay ng lakas. Binabalaan kita ito ay ang ancestral temple ng Supreme God sila ay nakaririnig at nakakakita. Huwag kang magsalita ng mga kalokohan. Sinagot siya ni Ren Xing maaaring mga Supreme God sila sa paningin ninyo ngunit sa paningin ko, sila ay walang iba kundi mga hamak na tao at taksil. Nang marinig ito ni Fang Yunyan ay kanya itong ikinagalit. At dito ay sinabihan na ni Ren Xing si Ye Jing na simulan na nito. Ipinikit ni Ye Jing dalawang mata at doon ay lumabas rito ang kanyang enerhiya. Saka napaisip hindi ko alam kung bakit ako naparito ngunit pakiramdam ko ay may isang bagay na gumabay sa akin patungo sa lugar na ito, tiyak na may makukuha akong mahalagang bagay dito. Na ikinagulat naman rito ni Fang Yunyan na kung ano raw itong puting liwanag dahil ang lahat ng kanyang pagod at hirap ay biglang nawala at naglaho. Ngunit ang kanya pang ikinagulat ay nang masaksihan niya ang pagkabuhay ng tatlong statue ng Supreme God, nagtataka siya dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon. At sa sandaling iyon ay umatake ang item enerhiya tungo kay Ye Jing dahilan na mapasigaw pa siya nito. Sinabi ng isang Supreme God kayong mga hamak na karaniwang tao ang inyong diwa ay puno ng masamang palatandaan. Lumuhod kayo. At sinagot siya ni Ye Jing inuutusan niyo akong lumuhod. Gaya ng sinabi ni Mr. Ren hindi kayo karapat-dapat. Dahil doon ay umangat sa eri ang katawan ni Ye Jing dahil sa isang atake ng Supreme God. Saka sinabi ni Fang Yunyan ikaw talagang nangangahas kang sumalungat sa mga Supreme God. Dagdag niya pa rito ang sinumang hindi gumagalang sa mga Supreme God ay parurusahan ng kamatayan, pupugutan ng ulo at wawasakin hanggang sa kaibuturan. Sinagot ni Ye Jing walang halaga ang mga Supreme God sa buhay na ito siya na si Ye Jing ay tanging kay Mr. Ren lamang susunod at maglilingkod. Dahilan na ikinagalit ito rito ni Fang Yunyan at saka nasabing talagang baliw na ang mga ito. Pagkatapos ay sumabog ang napakalakas na liwanag at mula rito ay isang mga larawan ang ipinakita sa kanila. Sinabi ng isa sa Supreme God para sa mangmang na lahing tao na hangal na sumusubok humadlang sa mga batas ng kalangitan kamatayan lamang ang naghihintay. At dito ay isang tao ang sumagot at kanyang sinabi lalabanan niya ang mga ito hanggang kamatayan. Ngunit pa sa Supreme God ay ang lahing tao ay parang mga langgam lamang na parang mga hayop.
Ang mga sumusunod sa batas ng kalangitan ay mabubuhay at ang mga sumasalungat dito ay mamamatay. Upang naikinagulat rito ni Fang Yunyan at napatanong na kung ano ang mga larawan na ito. Pinapatay ng tatlong Supreme God ang mga nagpapatibay ng lakas na tao. Sinabi ni Ye Jing ang mga nagpapatibay ng lakas na tao ay ipinagtatanggol ang kanilang lahi ngunit sila ay pinatay ng mga taksil. Gayunpaman wala silang pinagsisisihan, ginamit nila ang kanilang laman at dugo upang bilhin at makamit kahit isang saglit ang panahon para sa kaligtasan ng lahing tao. Matapos malipol ang lahi ng tao ay dito ay tinanong sila ng Supreme God na kung sino man ang luluhod at susunod ay mabubuhay. Subalit nanindigan ang mga tao at wala kahit isa ang sino man ang lumuhod. Naikinagalit naman rito ng Supreme God at saka sinabi sa lahing tao, magpasakop kayo maging aming mga alipin at sundin ang inyong tadhana. Sinagot siya nito na ang lahing tao ay hinding-hindi magiging alipin ng sinuman. Dahil doon ay isang atake ang inihanda ng isa sa Supreme God. At mula sa itaas ay isang napakalaking kamay ang bumaba na handang tapusin bawat isa sa kanila. At doon ay sunod-sunod na binawian ng mga buhay ang lahing tao at hindi naman rito makapaniwala si Ye Jing sa kanyang mga nakita dahilan na mapasigaw pa siya nito. Pahabol pa rito sa isa sa Supreme God, sino ang nagmamalasakit sa buhay ng mga langgam. Wala kayong pinagkaiba sa dumi at alikabok. At hindi naman din rito makapaniwala si Fang Yunyan na talagang pinapatay ng tatlong Supreme God ang lahi ng tao. Sinabi pa rito ng Supreme God ang mga tao ay parang mga hayop na alagaan, pagkatapos ninyong mamatay mas marami pa sa inyong mga anak ang isisilang. At, sinagot siya ni Ye Jing, hindi ko hahayaang nagawin niyo ito. Yumanig ang statue ng Supreme God at mula rito ay lumabas ang lahi ng tao at sinagot ang Supreme God na ang lahing tao ay mananatili at magpapatuloy magpakailanman, laging may mga kahalili na magmamana ng kanilang kalooban at kaisipan. At ang liwanag na ito ay bigla na lamang itong pumasok sa noo ni Ye Jing at sa sandaling ito ay nagpakita rin ang iba at kanilang sinabi na namamatay silang walang pinagsisisihan. At ang kanilang enerhiya at sakripisyo ay kanilang itong ibinigay kay Ye Jing at nangunguhulugan lamang na si Ye Jing ang kanilang napili. Matapos nito nagsalita si Ye Jing at kanyang sinabi kay Renshing dahil nararamdaman niya ang kanilang sakit, napakalungkot ng kanyang damdamin. Sinagot siya ni Renshing na silang lahat ay mga bayaning minsang umakyat sa Sacred Hall at lumaban hanggang kamatayan para sa lahing tao. At tanong ni Ye Jing na lumuluhan na kung bakit siya nila pinili. Sinagot siya nito dahil ang diwa ng mga bayani ay hindi kailanman naglalaho at ang katarungan ay nananatiling magpakailanman. Ikaw ang binhi ng orihinal na diwa na nabuo mula sa hindi mabilang na mga espiritu ng mga bayani noong huling labanan. Pagkalipas ng mahabang panahon nagugat ka at lumabas mula sa iyong balat. Ikaw ang pagpapatuloy ng buhay ng hindi mabilang na mga bayaning tao. Dagdag niya pa rito, isinilang ka na may taglay na natatanging misyon. At sa kanilang likod ay napatanong rito si Fang Yunyan na kung ano kaya ang pinag-uusapan nila. Walang namang pag-atubili ritong tinanggap ni Ye Jing at matapos nito ay lumiwanag ang kanyang katawan. At binago at gaya ng sinabi sa kanya ni Renshing ay isisilang itong muli at doon ay nagpakita ang bagong anyo ni Ye Jing at ang dating mataba ay muling isinilang na maganda na ngayon. Sa nakita ni Fang Yunyan rito ay hindi siya makapaniwala na sumailalim si Ye Jing sa pagbabago, at ang ganitong pangyayari ay nababasa niya lamang sa mga sinaunang kasulatan at hindi niya inakalang may makagagawa nito sa tunay na buhay. At mula rito ay gumawa si Renshing ng salamin na gawa sa enerhiya upang makita ni Ye Jing ang kanyang panibagong siya. Sa sandaling ito ay hindi makapaniwala dahil hindi niya kailanman pinangarap na darating ang araw na magiging ganito siya. Sinabihan siya ni Renshing, ang iyong anyo ay refleksyon ng iyong puso, nararapat sa iyo ito. At hindi pa ito ang iyong huling pagbabago. Namana mo ang kalooban ng mga kaluluwa ng mga bayani ng Sacred Hall. Habang lumalawak ang iyong kalooban, patuloy kang magiging mas mahusay pa. Isang paggalang naman rito ang sinagot ni Ye Jing at kanyang sinabi, lahat ng mayroon ako ay ipinagkaloob mo Mr. Ren, gaano man karami ang mga pagkakataong maipanganak muli hinding-hindi niya ito bibiguin. At sa isip niya ngayon gagamitin ko ang huling lakas ng Sacred Hall upang buksan ang kanyang acupoint. Itinadyak ni Renshing ang kanyang isang paa at doon lumiwanag sa ang buong silid at habang pinapalibutang rito ng napakalakas na enerhiya. At sa sandaling ito ay nakilala ito rito ni Fang Yunyan dahil ito ang Ancestral Temple Formation Pattern. Nawala na ito libu-libong taon na ang nakalilipas ngunit muling napaganya niya ito.
Ayon pa kay Renshing sa pagbubukas ng Two Temple Acupoint sa pagkakataong ito, magagampanan ko ang Divine Sunfire upang tunawin ang lahat ng bagay. At mula rito ay nagsalita ang Supreme God na walang sinuman ang makakapanghaman sa mga Supreme God, dahil kung hindi ay mamamatay kayo. Sinagot siya ni Renshing walang sinuman. Kung gayon pipilitin kong hamanin kayo. Sa sandaling iyon ay bigla na lamang rito na tumalon si Renshing sa taas at pamatong sa kanyang ulo. Dahil na mapasigaw pa rito si Fang Yunyan dahil nalaman niya kaagad ang binabalak ni Renshing. At mula sa itaas na inapakan ni Renshing ang ulo ng statue ng Supreme God ng buong puwersa na saka naman ang pagluwasak nito. At doon ay nagkalaglagan ang mga piraso nito at hindi naman rito makapaniwala si Fang Yunyan na talagang sinira ni Renshing ang statue ng isa sa Supreme God. Nasabi na kung magagalit sa kanila ang Supreme God ay mahigit 1,000,000 tao ang maaaring mamatay. Subalit para kay Renshing hindi ang mga ito banta sa kanya. At mula sa kanyang likod ay 2 dambuhalang kamay ng Supreme God ang paatek sa kanya. Gayunpaman hindi ito naging sapat kay Ren at sa kanyang pagsigaw lumabas rito ang napakalakas na enerhiya sa kanyang katawan dahilan na mawasak ang mga statue ng Supreme God. Sa tindi at lakas nito tumilapon pa rito si Fang Yunyan na nanunood lamang sa gilid. At mula rito ay ipinakita si Yang Churan na dahan-dahan umaakyat sa taas. Subalit nagulantang na lamang nang may biglang sumabog mula sa itaas at ang pagsabog na iyon ay gawa lang naman ni Renshing. Nang makita ay nabura nga rito Sacred Hall habang puno pa rin ito ng usok at doon ay sinabi ni Renshing na matagumpay ang paglalakbay nilang ito. Samantalang sa gilid nito ay hindi makapaniwala si Fang Yunyan na talagang nabura na ang 3 Supreme God. Tumayo at nagturo ito pinasabog mo ang mga Supreme God at winasak ang aming ancestral temple. Alam mo ba kung gaano kalaki ang iyong kasalanan? Sinagot siya ni Renshing at tinanong na kung para saan ba ancestral temple. Sagot niya rito syempre, ito ay para sa pagsamba sa mga ancestor ng Hifan sect. Sagot ni Renshing na kung ganoon nasaan na ang inyong mga ninuno. Bakit ngayon ay sinasamba ninyo ang 3 tinatawag na Supreme God? Sagot niya rito ang 3 Supreme God ay iginagalang ng buong mundo, ano ang masama kung sila ay sambahin? Hindi naman ito rito sinang-ayunan ni Renshing ang kanyang sinabi kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang kamay sa kasinabi ang mga Supreme God ay mga huwad, ang inyong tunay na ninuno ay siya. Ang pangalan niya ay Fang Kaitian ang pangunahing guardian ng Nantian Gate, siya ang ninuno ng sekta ng langit, ang pinagmula ng inyong angkan ay nagmula sa kanya. Dahil doon ay natigilan rito si Fang Yunyan habang pinoproseso pa ang kanyang nalalaman mula kay Renshing, at saka naman rito ang pag-alis na ni Renshing upang bumalik at mula sa kanilang likod ay nakatayo na roon ang statue ni Fang Kaitian. Napatanong naman rito si Fang Yunyan na kung sino ba talaga ito. At sinagot siya nito na Renshing mula sa Superior Abstruse Sect. At dito niya lamang napagtanto na ito pala ang nag-birth sa Supreme Mystery Sect. Samantalang sa baba nito iniisip ni Yang Churan na sana hindi si Renshing ang may dahilan ng pagsabog na iyon. Saka naman ang pagbaba nila nito at sinabihan siya ni Ye Jing na winasak ni Mr. Ren ang Ancestral Temple upang naikinagulat naman niya at maging bato pa dahil alam niyang gulo na naman ito. Dahilan na mapaiyak pa siya nito at nasabi sa sarili na katapusan na nila. Sa kabilang dako sa Celestial Realm, ay isang Supreme God ang nagsasanay subalit naantala ito nang may dumating dahil sa isang mensahe. At tinanong niya ito na kung gaano nakatagal naroon si Lord Tianxie. Sagot niya rito buong araw na. Sinabi niyang isang Supreme God Sacred Statue ang nawasak sa Nantian Region, ito ay matinding paglapastangan. Sabihin mo sa kanya na itigil ang kanyang pagpapakasesa at siyasatin agad kung ano ang nangyayari. At kung may kaugnayan ba ito sa taong lumalaban sa kapangyarihan ng langit. Samantala sa Hifan sect ay abala ang sect master sa paghahatid ng pagkain ni Lord Tianxie. Saka sinabi ni Taoist Christian sect leader hindi na tayo makakapagpatuloy ng ganito. Masyadong malakas kumain si Lord Tianxie. Sagot nito nakakain na siya ng mahigit kalahati ng mga hayop na may espiritu na inaalagaan ng ating sect at wala pang 2 araw mauubos na lahat ng mga ito sa kanya. Dugtong pa rito ni Taoist Christian kapag naubos na ang lahat ng hayop na may espiritu tiyak na hihilingin ni Lord Tianxie na ailay nila sa kanya ang mga bata at dalaga, paano nila magagawa ang bagay na iyon na labag sa kalooban at konsensya? Sagot rito ng sect leader ngunit si Lord Tianxie ay kinatawan ng mga Supreme God kaya hindi nila kayang kalabanin ito.
Ngunit natigil naman rito ang kanilang pag-uusap nang may sumabog mula sa kinaroroonan ng tatlong Supreme God. Dahil doon ay kaagad nila itong pinuntahan upang natingnan. At nang makarating ang mga ito ay nagtanong kaagad ang sect leader sa kanyang anak na paano ito nangyari. Sinagot siya nito si Renshing ito mula sa Superior Abstruse Sect, siya ang iyang mananamuno sa Superior Abstruse Sect upang talunin ang Supreme Mystery Sect. Nang marinig ay nagulat rito si The Whist Priest Xing dahil kaagad niyang nakilala si Renshing. Dahil doon ay tinanong siya ni Fang Yunyan na kung kilala niya ba ito. Ayon sa kanya minsan ay nakatagpo ako ng isang binata na ang pamamaraan ng paglipol sa masasama ay kakaibang kakaiba, kung kaya't kahit ako ay nakaramdam ng paghanga at pagkababa ng sarili, kung siya nga iyon hindi ako magugulat. Sinabi ni Fang Yunyan nila Karen ni Renshing ang 18 hagdan ng kalangitan at winasak ang tatlong statue ng Supreme God. Pinasabog ang Ancestral Temple at sa huli ay inilabas ang estatwang bato na ito at iginiit na si Fang Kaitian ang ancestor ng Hiefan Sect. Dahil doon ay nagalit ang mga ito dahil ang pagsira sa mga statue ng Supreme God ay napakalaking kasalanan. Kung tayo ay singilin ng mga Supreme God hindi kakayanin ng kanilang Hiefan Sect ang pananagutan. Dugtong pa rito ng kanyang kasama at basta na lamang siyang naglabas ng estatwang bato at sinabing ito ang kanilang ancestor, ito ay lubos na katawa-tawa. Akala ba niya ay madaling maloko ang kanilang Hiefan Sect? Subalit limit sa kanilang inaakala ay bigla na lamang rito lumuhod ang sect leader at nagbigay pugay sa kasinabi ang na siya ang ika-36 na sect leader ng Hiefan Sect ay nagbibigay pugay sa ancestor. At hindi na makapaniwala rito ang dalawang ito. Nagsalita si The Whist Priest Xing sa mga sinaunang talaan ang mga impormasyon tungkol sa ancestor ng Hiefan Sect ay tila sadyang binura na sa mahabang panahon, ang mga natitirang pira-pirasong kaalaman ay alam lamang ng sect leader. Tumayo at sinabi ng sect leader na si Fang Kaitian ay tunay na ancestor ng kanilang Hiefan Sect, ako lamang bilang sect leader ang nakakaalam nito, ito ang katotohanan ngunit paano nalaman ito ni Renshing? At tanong rito ni Fang Yunyan na kung paano nila aayusin ang bagay na ito. Nagsaad ang kanilang kasama ano pa ang magagawa natin. Hindi ba gusto siyang makita ni Lord Tianxi? Hulihin siya at ibigay kay Lord Tianxi upang gawin nito sa kanya ang anumang naisin. Gayunpaman ay hindi naman rito sumasang-ayon si The Whist Priest Xing dahil ayon sa kanya hindi pangkaraniwang tao si Mr. Ren. Bukod pa rito dahil nagawang tawagin o ipakita niya ang ancestor ng Hiefan Sect tiyak na may malalim siyang kaugnayan sa ating sekta. At sinagot siya ng sect leader na kayo na ang baalang umasikaso rito. Kausapin mo siya at hilingin na magbigay siya ng paliwanag sa ating Hiefan Sect. Matapos makabalik si Renshing ay hindi makapaniwala ang dalawang elder sa pagbabago ni Ye Jing. At doon ay sinabi ng First Elder Churan mukhang marami kang natutunan at nakuha sa paglalakbay na ito kasama si Mr. Ren. Sagot niya na napapahawak sa kanyang ulo hindi lamang marami ngunit ang pangyayaring ito ay yayanig sa mundo. Na ipinagtataka naman rito ng First Elder na anong ibig nitong sabihin na yayanig sa mundo. At mula sa labas ay dumating na nga rito ang kinatatakutan niyang Churan dahil dumating na ang mga sundalo ng Hiefan Sect. Nang makita ito rito niyang Churan ay labis ang kanyang takot at sinasabing tapos na sila. Napasigaw ang First Elder sa kasinabi hindi mo ba nabantayan ng maigi si Mr. Ren? Ano na ngayon ang gagawin mo? Sinabi niyang Churan ang katotohanan na winasak ni Mr. Ren ang kanilang ancestral temple at ano naman ang magagawa ko. Nang marinig ay labis din ang pagkabahala ng First Elder dahil alam niyang malaking gulo ngayon ang kanilang kinasasangkutan. Kaya sinabi niyang huwag itong magbiro, at sinagot siya niyang Churan paano ako mangangahas na magbiro tungkol sa napakahalagang bagay na ito. Sinabi ng First Elder na ang pagsira sa kanilang ancestral temple ay parang paghuhukay sa libingan ng kanilang mga ninuno. Inaasahan kong magdudulot ng gulo si Mr. Ren ngunit hindi ko akalaing ganito kalaking gulo, ano ang gagawin natin? At mula doon ay pumasok si Zhang Lan na kasama ni Steward Shin sa kasinabi kayong mga mula sa Superior Abstruse Sect, naglakas loob kayong manakit sa inyong sariling sekta at ngayon ay nananakit na kayo rito sa Hiefan Sect hindi ba't labis na ang inyong pagmamalaki. Dahil dito ay napabugtong hininga rito ang Second Elder dahil ang pinag-uusapan ni Zhang Lan ay ang pananakit lamang kay Steward Shin at mukhang hindi pa ng mga ito alam na nawasak na ang kanilang ancestral temple.
Humarap ang First Elder kay Renshing saka sinabi hindi pa tayo hinahabol ng Hyefon sect sa Ancestral Temple, bakit hindi na lang tayo tumakas ngayon at bumalik sa Superior Abstruse sect upang pag-usapan ang plano? At sagot rito ni Renshing hindi na kailangan. Sinabi niyang kasi simula pa lamang ng mga pangyayari rito at darating pa lamang ang tunay na kapana-panabik na bahagi. Samantala doon nagtatalon si Steward Shin saka sinabi sumuko na kayo ngayon at lumuhod kayo sa lupa at hayaan ninyong sampilan kayo ni Master Zhang. Ngunit nang inaakala na tatakot sila ay nagkakamali nga ang mga ito at doon ay lumagapak ang kanyang mukha nang tamaan siya sa malayuang sampal ni Zir. Dahil doon ay nagalit si Zhang Lan at napatanong na talagang nang ahas pa rin ang mga itong lumaban. Subalit hindi rin siya nakaligtas sa mga kamay ni Zir dahil bigla na lamang rito tumabingi ang kanyang mukha. At napa-thumbs up nga rito, si Zir kay Renshing at napatanong na kung maayos ba ang kanyang ginawa. Sa galit ni Zhang Lan ay kaagad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na maghanap para sa gagawin nilang formation. At doon ay isang napakalaking formation ang kanilang nabuo dahil dito ay nabahala ang First Elder dahil ito ang Hyefon Sect Dragon Lokang Formation. Ito ay natatangi lamang sa kanila at napakalakas, ang mga gumagamit nito ay pawang mga core disciple lamang. Ayon sa alamat kapag nasa tugatog ang kapangyarihan nito kaya nitong kulungin kahit ang isang giant dragon magiging mahirap ito para sa atin. At sinagot siya ni Renshing ang Dragon Lokang Formation ay tunay na dakilang sinaunang formation ngunit kaya ko itong sirain at basagin. Sagot rito ni Zhang Lan na nagyayabang na ang Dragon Lokang Formation ay kailanman hindi pa nasasire mula pa noong sinaunang panahon. Dugtong pa rito ni Steward Shin ikulong siya hanggang mamatay bunutin ang kanyang dila at gawing katatawanan ang hambog at hangal na taong ito. Sa pangunguna rito ni Zhang Lan ay kaagad niya sinimulan ang pag-aktibo ng formation. At mula dito ay lumabas ang napakaraming chain na nagpaikot-ikot at doon ay inatake nito si Zir. Subalit sinabayan ito rito ni Zir gamit ang kanyang hawak na espada, gayunpaman ay hindi ito naging sapat dahilan na mahuli rito ang kanyang kamay. At hindi nga siya rito makapaniwala ngunit ang kasunod naman nito ay pinaikot-ikotan siya ng mga chain at ginapos ang kanyang katawan. Kahit na ang dalawang elder ay hindi rin nakaligtas dito at nasabi niya pang ang formation na ito ay hindi nila kayang sirain. Dahil dito ay labis ang tuwa ni Zhang Lan sa kasinabi akala ba ninyong mga taga-bukid ay kaya ninyong labanan ang masalimuot na ang Dragon Lokang Formation. Ngayong araw papaluhorin ko kayong lahat sa aking harapan at pipilitin kayong humingi ng tawad. Subalit nagtataka na lamang siya nang hindi man lang nasama si Renshing. At mula naman sa malayo ay nagsisigaw si Steward Shin na turuan nila ng leksyon si Renshing. At doon ay isang napakabilis na mga chain ang papaatake kay Renshing gayunpaman ay walang kahirap-hirap man lang ito rito na iiwasan ni Renshing. Sa nasaksihan ni Steward Shin ay nasabi niyang ang batang ito ay tila naglalakad lamang ng walang pagkabahala ngunit naiilagan niya ang lahat ng mga kadena. At sinagot siya ni Zhang Lan ito ay tiyak na nagkataon lamang. At doon ay inutusan niya ang lahat na gamitin ang buong lakas ng formation at durugan si Renshing.